May mga bagay sa mundong di maipaliwanag. May mga pangyayaring kahit anong pilit mong intindihin ay mananatiling misteryo. Ganito ang buhay na kinasadlakan namin, isang kwento ng hiwaga, ng sakit, at ng isang mahiwagang gabay na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa isang nilalang na pinaniniwala ang alamat lang. Ito ang kwento ng anak naming ginabayan ng isang kaibigang tikbalang. Ako si Nardo, isang simpleng magsasaka mula sa isang liblib na baryo sa Quezon. Palibhas ay anak ng isang amang lasenggo at inang maagang pumanaw, bata pa lang ako'y sanay na sa hirap at pag-iisa. Walang umampon sa akin noong ako'y naiwan sa mundo. Mga kapitbahay lang ang minsang nag-abot ng tinapay o kaning lamig. Kaya't natutunan kong mabuhay sa sariling sikap, magtanim, magputol ng kahoy, mangahoy sa bundok, kahit minsan pa'y delikado. Hindi ako kinikilala sa baryo. Sa paningin ng karamihan, isa lang akong hampas lupang walang mararating. Pero kahit ganoon, may isa akong tunay na kaibigan, si Elias. Anak siya ng albularyo sa kabilang sitio. Magkaedad kami, at sabay kaming lumaki sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi sa bundok. Si Elias lang ang may tapang makipagkaibigan sa akin, kahit pinandidirihan ako ng iba. Lagi siyang may baong kwento, mga alamat, mga engkanto, mga nilalang sa gubat na ayon sa kanyang ama ay totoo. Natatawa na lang ako sa kanya noon. Pero hindi ko akalaing isang araw, ang isa sa mga kwentong yon ay babaliktad sa mismong takbo ng buhay ko. Nagbago ang lahat nang dumating si Mirasol sa buhay ko. Isang babaeng galing bayan, maputi, mahinhin, at kahit mahirap din ang buhay, mas may pinag-aralan at mas desente kaysa akin. Di ko inasahan na may in love siya sa tulad kong wala. Pero nagkataon, ako ang tumulong sa kanya noong muntik na siyang makagat ng ahas sa may masukal na bahagi ng ilog. Simula noon, naging madalas ang pag-uusap namin. Hanggang sa nauwi sa pagmamahalan, sa pag-iisang dibdib. At sa isang bagay na matagal ko nang hiniling sa langit, ang magkaanak. Pagkalipas ng isang taon, ipinanganak ang anak naming si Dalino. Payat siya noong una, mahina, at madalas magkasakit. Pero kakaiba ang mga mata niya, itim na itim, halos wala kang makitang puti, parang laging may nakatingin mula sa kailaliman. Pinagpatuloy lang namin ang pag-aalaga sa kanya, kahit minsan ay may mga sandaling parang hindi siya normal. Minsan, umiiyak siya sa gitna ng gabi, pero hindi parang sanggol, kundi parang may ibang boses na humahalo sa iyak niya. Isang boses na malamig, matinis, at minsan pa'y parang pabulong sa wikang hindi namin maintindihan. Noong una, akala namin gawa lang yon ng pagod o guni-guni. Pero nagsimula na ring makaramdam si Elias ng kakaiba. Isang gabi, nagkayayaan kaming uminom sa ilalim ng punong balete malapit sa aming kubo. Kwentuhan, tawanan, at sandaling pahinga mula sa araw-araw na paghihirap. Habang hawak niya ang baso ng lambanog, bigla siyang natigilan. Per. May nakatingin sa atin, sabi niya, habang nakatuon ang tingin sa madilim na bahagi ng kabubatan. Hindi ko agad pinansin, pero may kung anong lamig ang gumapang sa batok ko. Lumingon ako, wala naman akong nakita. Hayaan mo na. Baka pusa o unggoy lang, sabi ko, pilit na pinapawi ang kilabot. Pero pag uwi ko, nakita kong gising pa si Mirasol, hawak-hawak ang umiiyak na si Dalino. Nardo, kanina pa to umiiyak. Parang may kinatatakutan. Ayaw niyang humiwalay sa akin. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. Tuwing 2:00 ng madaling araw, nagigising kami sa ingay ng mga kalusko sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na dumadagan. Minsan, naririnig namin ang yabag ng kabayo, pero hindi lang basta yabag, kundi tila ba'y may halong pag-ungol ng hayop na may malalim na tinig. Isang gabi, habang binabantayan ko si Dalino, nakita kong nakangiti siya sa dingding. Akala ko naglalaro lang siya sa imahinasyon. Pero nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, ang sabi niya ay, kaibigan ko. Mabait siya. Sabi niya, bantay ko raw siya. Nangilabot ako. Isang sanggol na mahirap pang ang bumigkas ng mama o dada, ngayon ay marunong nang magsalita ng buong pangungusap. At kung totoo ngang may kaibigan siyang nakikita, sino o ano kaya ito? Muling bumalik si Elias sa amin, dala ang isang itim na bato at dahon ng kalachuchi. Galing to kay ama, anya. Sabi niya, may nakabantay kay Dalino. Hindi raw masama, pero hindi rin pangkaraniwan.
Dapat laging may proteksyon. Pinayuhan niya kami na huwag iwan mag-isa ang bata, lalo na kapag gabi. Simula noon, salitan kaming nagbantay ni Mirasol. At habang tumatagal, parang mas lalo pang lumalalim ang koneksyon ng anak namin sa nilalang na yon. Isang madaling araw, habang nakapikit ako sa tabi ni Dalino, bigla akong ginising ng isang malakas na ihip ng hangin. Pero ang lahat ng bintana ay nakasarado. Pagmulat ko, may nakita akong aninong nakatayo sa may pintuan, matangkad, payat, may mahabang buhok, at tila may hugis kabayo ang ulo. Hindi ako makagalaw. Parang napako ako sa kinahihigaan ko. Pero imbes na takot ang bumalot sa akin, may kung anong katahimikan ang dumapo sa loob ng kwarto. Ang nilalang ay tumingin lang sa akin, tapos dahan-dahang lumingon kay Dalino, na nooy mahimbing nang natutulog. Maya-maya ay nawala siya na parang usok. Kinabukasan, kinausap ko si Elias. Seryoso siyang nakinig at sa unang pagkakataon, sinabi niyang, "Tikbalang daw ang nakita ko." "Ano nang ibig sabihin niyan?" tanong ko. "Tikbalang na bantay ng anak ko." Tumango lang siya. May mga nilalang na nakatalaga sa isang bata mula pagkasilang. Hindi natin alam kung bakit. Baka may layunin. Baka may kapalit. At dito nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may hinihintay ang tikbalang. Parang may sinusuklian siya. Pero ano? Pagkalipas ng isang linggo, sa gitna ng isang malakas na ulan, bigla na lang nawala si Dalino. Iniwan ko lang siyang natutulog, pero pagbalik ko ay wala na siya sa higaan. Bukas ang bintana, may mga bakas ng kabayong paa sa sahig at sa dingding ng kwarto ay may nakasulat na hindi ko maintindihan. Mga simbolong ukit, parang gamit ang kuko o sungay. At mula sa labas ng bahay, sa ilalim ng kidlat at kulog may narinig akong tawanan. Malalim. Matinis. Mabilis mawala. At pagkatapos, isang boses na pabulong ang narinig ko mula sa likod ng mga puno, wala siyang sakit. Hindi siya nawala. Dinala lang siya kung saan siya dapat. Walang kasing lamig ng gabing yon, hindi dahil sa ulan o hangin, kundi dahil sa biglang pagkawala ni Dalino. Parang may humila sa kaluluwa ko papalayo, habang nakatayo ako sa harap ng bakanteng higaan niya, iniisa-isa ang bawat sulok ng bahay, habang si Mirasol ay hindi mapakalit halos mabaliw sa pag-iyak. Baka kinuha siya ng aswang, sigaw niya. O ng engkanto. Nardo, ibalik mo ang anak natin. Pero paano? Wala akong hawak na sagot, tanging takot at pangambang baka hindi na namin muling makita si Dalino. Kinabukasan, nilibot ko ang buong paligid ng bahay hanggang sa masukal na bahagi ng gubat. May naiwan pa ring mga bakas ng kabayong paa, pero ang mas kinikilabutan ako'y ang mga ukit sa punong kahoy, mga hugis mata, bituin, at bilog na parang lumang sulat o panalangin. Hindi ito gawa ng tao. Hindi ito normal. Bumalik ako kay Elias. Nakita ko agad sa mata niya na alam niyang may mas malalim na nangyayari. Hindi ito gawa ng simpleng nilalang, anya. May mas makapangyarihan dito. At baka may kinalaman sa nakaraan mo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Hindi mo ba alam kung sino ang tunay mong ama? Biglang bumalik sa isipan ko ang mga lamat ng aking pagkabata, ang mga gabi ng sigawan, ang amoy ng alak, ang amang palaging galit at parang may kinatatakutan. Noon pa lang, alam kong may itinatago siya. Pero hindi ko kailanman tinanong. Hanggang sa isang araw, basta na lang siyang nawala. Wala man lang pamamaalam. Ayon kay Elias, ang ama ko raw ay dating kasapi ng isang lihim na samahan sa bundok, mga taong may kaalaman sa itim na mahika, mga tagapagtago ng mutya ng kalilim. Isang uri ng sinaunang bato na kayang magbukas ng lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Nardo, seryosong sabi ni Elias, baka may dugo kang hindi mo alam. At baka ang anak mo ay inangkin ng mga nilalang na yon dahil sa dugo niyong dalawa. Mas lalo akong nayanig. Gusto kong tanggihan. Gusto kong sabihing mali siya. Pero ang puso ko'y unti-unting tumatanggap ng posibilidad, baka nga totoo. Ilang araw akong walang tulog. Si Mirasol, lalo nang nalugmok. Halos wala nang kibuan sa pagitan naming dalawa. Unti-unting lumalayo ang loob niya sa akin. Nakikita ko sa mata niya ang paninisi.
At ako man, galit na galit sa sarili ko. Ako ang ama. Ako dapat ang nagprotekta. Isang gabi, habang mag-isang nakaupo sa labas, may dumaan na malamig na simoy. Kasunod nito'y may tumambad na isang matandang babae, nakasuot ng lumang damit, puti ang buhok pero may matalim na titig. Hindi siya taga roon. Hindi ko siya kilala. Bata, hinahanap mo ang anak mong kinuha ng mga anino, mahinahon niyang wika. Agad akong tumayo. Sino po kayo? Hindi yan ang mahalaga, sagot niya. Ang importante, handa ka bang malaman ang totoo? At tanggapin ang papel mo sa digmaan ng liwanag at dilim? Hindi ako agad nakasagot. Pero nang mailapit niya ang kamay niya sa dibdib ko, biglang may uminit na pakiramdam sa loob. Pakiramdam ko'y may bumukas na pinto sa alaala ko, mga imahe ng kabataan ko, ang galit ng ama ko, ang mga bulong sa gabi na hindi ko pinansin. Lahat yon parang nanumbalik. At sa huling sandali ng pagbabalik tanaw, nakita ko ang ama kong nakatayo sa gitna ng apoy, hawak-hawak ang isang mutyang kulay itim na may kumikislap na liwanag sa loob. Mutya ng kalilim, bulong ng matanda. Dala mo ang dugo ng tagapangalaga niyan. Kaya't ang anak mo kinuha nila upang pilitin siyang maging tagapagmana ng dilim. Hindi ako papayag, mariin kong sagot. Ibabalik ko si Dalino kahit anong mangyari. Tumango ang matanda. Mula sa kanyang supot, inilabas niya ang isang lumang kabibe, may mga ukit sa gilid, at sa loob nito'y may isang maliit na butil ng liwanag. Ito ang kabibe ng silaw. Isa sa ilang bagay na kayang labanan ang kadiliman ng kalilim. Pero hindi ito sapat kung mahina ang loob mo. Kinuha ko ito, at sa mismong oras na mahawakan ko, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Isang uri ng lakas, pero may kasamang bigat, parang may iniatang sa akin na responsibilidad na hindi ko pa handang harapin. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Maghanda ka, sagot ng matanda. Dahil darating ang panahon na hindi lang ang anak mo ang ipapaglaban mo kundi pati ang kaluluwa ng mga taong mahal mo. Bago pa ako makapagtanong ulit, nawala siya na parang usok. Kinabukasan, sinimulan ko ang pagsasanay. Sa tulong ni Elias at ng kanyang ama, isang albularyong marunong sa sinaunang orasyon, pinakilala ako sa mga panalangin ng depensa, sa mga halamang pangontra, at sa paghawak ng kabibe ng silaw. Pero hindi ito madali. Araw-araw, pinupuntahan ko ang gubat sa oras ng dapit hapon. Doon ko nararamdaman ang presensya ng mga nilalang. Minsan may maririnig akong boses ng bata, tumatawag, papatulungan mo ako, pero kapag nilapitan ko'y nawawala ito sa hangin. Si Mirasol, hindi pa rin nagsasalita ng matino. Hindi siya sang-ayon sa ginagawa ko. Hindi mo na mababawi ang anak natin sa mga kwentong kathang-isip, sabi niya minsan. Ang kailangan natin ay tulong ng pulis, ng mga tao. Pero anong gagawin ng tao sa isang mundo ng anino? Minsan, habang nag-ensayo ako sa may ilog, may sumulpot mula sa tubig, isang nilalang na mukhang tao pero may kaliskis sa balat, berde ang mata, at may buntot na parang isda. Isa siyang Shokoy. Hindi ko dapat pakialaman ka, tao, anya sa malamig na tinig. Pero ang anak mong si Dalino may pag-asang hindi matulad sa kanyang lolo. Kung mapapanatili mo ang liwanag sa puso mo. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ama mo bumigay sa dilim. Naging isa sa mga tagapangalaga ng kalilim. Pinilit niyang iwan ito para sa iyo, pero may utang siyang di pa nababayaran. Ano ng utang? Tumitig ang Shokoy sa akin, saka lumubog pabalik sa ilog. Iniwan ako na may tanong sa puso, utang. Kanino? At paano ko yon babayaran? Habang lumalalim ang gabi, lalo akong naguguluhan. Parang isang larong hindi ko pinili, pero kailangan kong tapusin. Sa bawat hakbang ko, mas lumalapit ako sa kadiliman. At kahit may liwanag sa kamay ko, hindi ko alam kung sapat ito. Ang huling sinabi ng Shokoy ay paulit-ulit sa isip ko, huwag mong hayaang ang liwanag mo'y mamatay, Nardo. Dahil kapag nangyari yon, hindi mo lang anak ang mawawala. Buong mundo niyo ang maglalaho. Hindi ako makatulog. Kahit papagod ang katawan ko sa halos buong araw na pag-ensayo sa ilalim ng araw at ulan, gising na gising ang isip ko, binabagabag ng mga tanong, alaala, at takot. Paulit-ulit na bumabalik ang boses ng Shokoy, ang titig ng matanda, ang aninong nakita ko sa kwarto ni Dalino.
Parang sinasakal ang dibdib ko gabi-gabi, at kung minsan ay naiiyak ako nang hindi ko alam kung bakit. Bumibigat na ang loob ko. Hindi lang dahil sa nawala ang anak ko, kundi dahil sa paunti-unting paglamig ni Mirasol sa akin. Dati, siya ang nagbibigay sa akin ng lakas, ng dahilan para ipaglaban ang mundong ito. Pero ngayon, parang ako na lang mag-isa. Hindi na siya tumitingin sa akin katulad ng dati. Wala nang yakap, wala nang lambing. Minsan, naririnig ko siyang umiiyak sa likod ng bahay, kausap ang sarili. Parang may galit. Parang ako ang sinisisi. Hindi ko siya masisi. Ako man, galit sa sarili ko. Bakit hindi ko nalaman ang tungkol sa ama ko? Bakit ako ipinanganak sa ganitong linya ng dugo? Bakit kailangan ako pa ang piliin ng kadiliman para balikan? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit parang pinipilit ng mundo na pilitin akong maging tulad ng ama kong iniwan ako? Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong balete, dinadala ng hangin ang mga kuliglig at malamig na simoy mula sa gubat. Tahimik ang paligid. Pero biglang may narinig akong kaluskos. Una, mahina lang. Tapos naging mabilis. Paglingon ko sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala rin. Pero nang tumingin ako sa itaas, may nakadungaw sa akin mula sa sanga ng puno. Mata. Maliit, mapula, at parang may ningning. Isa, dalawa, tatlo. Biglang bumaba ang anino. Mabibilis, halos hindi ko maaninag ang mga galaw. Mga nilalang na parang tao pero payat, nangingitim, at may mahahabang kuko. Nanlilisik ang mata, at kahit hindi sila nagsasalita, ramdam ko ang galit, ang gutom. Hawak-hawak ko ang kabibe ng silaw sa bulsa. Hinugot ko agad ito at itinaas. Sa isang iglap, kumislap ito at parang naglabas ng mahinang tunog, huni ng ibon sa loob ng liwanag. Napaatras ang mga nilalang. Tumingin-tingin. Parang nasasaktan. Pero bago sila tuluyang mawala, may isang nagsalita. Boses na paos, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi mo kami mapipigilan, tagapagmana. Balang araw ikaw rin ang lalamunin ng kadiliman. At tuluyan silang nawala. Naiwan akong pawisan, nanginginig at punong-puno ng takot. Pero higit pa sa takot may kirot sa puso ko. Kasi sa kabila ng lahat ng to, ako pa rin si Nardo, isang lalaking iniwan ng ama, pinagdududahan ng asawa, at ngayon ay tinutulak ng tadhana na harapin ang isang laban na ayaw ko namang pasukin. Noong umaga, kinausap ako ni Elias. Nakita niya ang mga galos ko. Napansin ka na nila, sabi niya. Mas lalakas pa ang mga susunod. Kailangang handa ka. Pero paano mo paghahandaan ang bagay na hindi mo lubos na naintindihan? Pumasok ako sa bahay, tahimik pa rin si Mirasol. Pero nang nilapitan ko siya, bigla siyang bumaling sa akin. Namumugto ang mata niya. Nardo, wag mo akong paikutin. Sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Dalino? Sa mga kakaibang nangyayari? Baka minana niya yon sa'yo. Baka ikaw ang dahilan kung bakit siya kinuha. Para akong tinusok sa puso. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero nakasigaw ako. Hindi ko ginusto to, Mirasol. Hindi ko pinili ang dugong dumadaloy sa akin. Lahat ng to. Ako ang pinakaayaw na mangyari. Anak ko rin si Dalino. Mahal ko siya. Tumahimik siya. Umiiyak. Pero ang pinakamalaking sakit ay hindi ang pag-iyak niya, kundi ang mga salitang binitawan niya sa huli. Pero ako hindi ko na alam kung ikaw pa ang lalaking pinakasalan ko. Umalis siya. Naiwan ako sa loob ng bahay, hindi alam kung paano itutuwid ang mundong unti-unting bumabaluktot. Ilang araw akong nagkulong. Hindi ako lumabas. Hindi ako nag-ensayo. Tanging kabibe ng silaw lang ang kasama ko. Pinagmamasdan ko ito tuwing gabi. Minsan, sinasabi ko sa sarili ko, bitawan mo na to, ibalik mo sa matanda. Tumakbo ka. Magtago ka na lang. Pero tuwing naiisip ko si Dalino, ang ngiti niya, ang pagtawag niya sa akin ng si Papa, ang mga yakap niya sa leeg ko tuwing natutulog, doon bumabalik ang apoy. Hindi ako lalaban dahil pinilit ako. Lalaban ako dahil anak ko siya. At kahit masira pa ako sa prosesong to, hindi ko siya pababayaan.
Isang gabi, habang nililinis ko ang paligid ng kubo, napansin kong bukas ang maliit naming banga sa tabi ng pintuan. Doon namin nilalagay ang inuming tubig. Pero ngayon, may kakaiba sa loob. Pagtingin ko, may puting sisidla ng papel, basang-basa, at may mga ukit na parang simbolo. Hinugot ko ito at binuklat. Hindi ito sulat. Isa itong orasyon. Isang babala. May nakasulat sa ilalim, gamit ang lumang baybayin, kung ayaw mong mawala ang liwanag, huwag mong tatalikuran ang anino. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa kakahuyan. Agad kong kinuha ang kabibe, at sa liwanag nito, may sumilay na aninong babae, mahaba ang buhok, nakaputing damit, at lumulutang sa hangin. Hindi siya mukhang masama. Sa katunayan, ang presensya niya ay parang malamig na hangin tuwing madaling araw. Nakatitig lang siya sa akin. Dalino ay buhay pa, bulong niya. Pero hindi magtatagal kung hindi mo haharapin ang nilalang sa ilalim ng lalim. Lalim, tanong ko. Ano yon? Pero bago siya makasagot, unti-unti siyang nawala. Ilang araw pa ang lumipas. Mas lalong lumala ang presensya sa paligid. May mga hayop na nawawala. May mga ilaw sa baryo na bigla na lang namamatay kahit hindi pa hating gabi. Ang mga tao, lalo pang nagdududa sa akin. Binubulungan si Mirasol. Iniiwasan ako. Minsan, may mga batang sumusutsot habang dumadaan ako. Anak ng demonyo, bulong nila. Pero ang mas nakakatakot, nagsimula na akong makakita ng mga aninong sumusunod sa akin kahit sa araw. Habang naglalakad ako sa palayan, sa gilid ng paningin ko ay may sumusunod, mga taong wala ng mukha, puro balat na lang at itim na mata. Hindi sila lumalapit. Pero alam kong nagmamasid sila. At sa isang panaginip na hindi ko makalimutan, nakita ko si Dalino, nakaupo sa gitna ng itim na tubig. Nakangiti siya, pero umiiyak ang mga mata. Sa likod niya, may nilalang na nakatayo, matangkad, may mga pakpak ng paniki, at mata ng apoy. Papa, bulong ni Dalino. Pagod na ako, nagising akong pawisan, at sa mismong sandaling yon, alam ko na. Hindi ko na pwedeng hintayin pa ang tamang oras. Kailangan ko nang harapin ang lalim. Simula nang napanaginipan ko si Dalino, hindi na ako mapakali. Hindi na siya basta nawawala, alam ko na ngayon, kinakaladkad siya papalapit sa lalim, at unti-unti siyang kinakain ng dilim. Araw-araw, nararamdaman kong may kung anong humihigop sa kanya, parang bagyong ayaw huminto. At habang lumilipas ang mga araw, parang nauubos ang oras. Maging ang paligid, hindi na katulad ng dati. Ang mga ibon sa gubat ay tila na tahimik, ang mga aso sa baryo, palaging tahol ng tahol tuwing madaling araw. Ang mga halaman ay parang nalalanta kahit tag-ulan. Kahit ang langit, madalas ay kulay abo, parang laging magtatakip silim kahit katanghaliang tapat. Hindi lang ako ang nakakaramdam. Si Elias, na dati palatawa, ngayon ay palaging seryoso. Palagi siyang may dalang buntot pagi at asin sa kanyang bayong. Hindi na siya basta umaalis ng bahay nang walang dasal o orasyon. At tuwing nagkikita kami, ang mga usapan namin ay puro paghahanda, parang dalawang sundalong alam na hindi sila babalik mula sa giyera. Nagsimula na ang pagputok ng bitak sa pagitan ng mundo natin at ng kanila, sabi ni Elias habang pinapanday ang isang kahoy na baston, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Kailangan nating tapusin ang lahat bago pa bumukas ng tuluyan ang lagusan. Pero sa loob-loob ko, natatakot ako. Hindi lang dahil sa mga nilalang na patuloy na nagpapakita, kundi dahil sa sarili ko. Sa tuwing hinahawakan ko ang kabibe ng silaw, parang lumalakas ang pakiramdam ko ng pagkakaiba sa ibang tao. Parang hindi na ako si Nardo. Parang may ibang boses sa loob ng isip ko, mahina pa sa ngayon, pero andoon, naghihintay lang ng kahinaan para makalusot. Isang gabi, habang mag-isa ako sa harap ng apoy, nagpakita ulit ang babaeng anino, ang lumulutang na presensya na nakasuot ng puting damit. Hindi siya nagsalita agad, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ang mga anino sa ilalim ng lalim nagigising na, bulong niya. At kapag sila'y lubos na nagising, hindi lang anak mo ang mawawala. Buong baryo, buong kabundukan malalamon ng dilim. Paano ko sila pipigilan, tanong ko, halos pabulong. Ako lang to, isa lang akong taong hindi alam ang buong katotohanan. Takot ako.
At napalunok ako, minsan naiisip kong baka tama si Mirasol, baka ako ang nagdala ng kamalasan sa buhay namin. Lumapit ang anino, saka idinampi ang malamig niyang kamay sa balikat ko. Ang takot ay hindi kahinaan, wika niya. Ito ang nagpapaalala sa iyong may mahalaga kang pinoprotektahan. Mula sa dilim ng gabi, may biglang tunog, isang malakas na kalabog, parang may bumagsak na malaking hayop sa bubong. Tumayo ako agad, hinugot ang kabibe ng silaw, at tumakbo palabas. Sa bubong ng bahay ko, may isang nilalang, malaki, maitim, at may mahahabang pakpak. Para siyang malaking paniki, pero may ulo ng tao at mata ng apoy. Tinitigan niya ako mula sa itaas, saka sumigaw ng isang matinis na boses na parang basag na salamin. Sa huling yugto ng gabi, darating ang paghuhukom, anak ng kalilim. Tumalon siya, at lumipad palayo sa gabi. Naiwan akong nanginginig pero hindi dahil sa lamig. Nagsisimula nang lumabas ang tunay na mukha ng kalaban. Kinabukasan, pumunta ako sa tahanan ni Elias. Naghahanda na siya ng mga anting-anting, mga langis, at mga halamang may matinding amoy. Sa isang sulok ng kubo, may maliit siyang altar, at sa gitna nito, isang lumang papel na parang mapa. Ito ang daan papunta sa guwang ng lalim, sabi niya. Pero hindi ito simpleng lugar. Bawat hakbang papunta roon ay may bantay. Mga nilalang na kumakain ng alaala, ng takot, ng galit. Hindi lang pisikal ang laban, panloob din. Nagkatinginan kami. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Pareho naming alam, hindi na babalik sa dati ang buhay pagkatapos nito. Lumipas ang mga araw, at mas naging madalas ang kakaibang mga pangyayari. May batang nawala sa kabilang baryo, na ilang oras lang ang layo sa amin. Nang matagpuan siya, wala na siyang boses. Literal. Hindi siya makapagsalita, at palagi siyang nakatitig lang sa isang sulok, nagsusulat ng mga kakaibang hugis sa lupa. Nang pinakita sa akin ang guhit, halos kapareho ito ng mga ukit sa punong balete, mga simbolo ng kalilim. Nagbabanta na ang kadiliman. Dumarating na ito sa mga inosente. Sa isa sa mga ensayo namin ni Elias, habang tinuturuan niya ako ng isang lumang dasal ng proteksyon, bigla kaming nakarinig ng iyak mula sa gubat. Isang babae, humihingi ng tulong. Agad kaming nagkatinginan. Bitag yan, bulong ni Elias. Pero bago pa namin maikasa ang anuman, may sumulpot mula sa mga damuhan, isang babaeng duguan, yakap-yakap ang isang bata. Tumakbo papunta sa amin, pero bago pa man kami makalapit, may dumukwang na nilalang mula sa likuran niya, isang mukhang babae, pero ang balat ay parang balat ng ahas, ang mata ay puti, at ang ngiti niya'y may mahahabang pangil. Itinaas ko ang kabibe ng silaw. Kumislap ito, at sa isang iglap, nagsigawan ang hangin. Ang nilalang ay biglang umurong, pero bago siya nawala, nagpakita siya ng matinding galit. Pinili mo na ang liwanag, sabi niya, pero tandaan mo mas mabilis mabulag ang mga nakatitig sa liwanag ng matagal. Nawala siyang parang usok, at naiwan kaming dalawa ni Elias, hinal na hinal, habang ang babae at ang bata ay bigla na lang naglaho sa hangin, parang ilusyon lang. Sinusubok ka na nila, ani Elias. Gusto nilang malaman kung magigiba ka bago pa dumating ang huling laban. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ihuling laban, pero nararamdaman ko ng malapit na ito. At sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi lang sa balikat, kundi sa puso. Kagabi, pinuntahan ako ni Mirasol. Tahimik lang siyang nakaupo sa may pintuan habang ako'y naglilinis ng mga gamit. Matagal kaming walang imik. Nardo, bulong niya, anuman ang mangyari ibalik mo siya. Kahit anong kapalit. Kahit ako pa. Napatingin ako sa kanya. May luha sa mata niya, pero hindi ito luha ng galit. Luha ito ng isang inang handang isakripisyo ang lahat. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Marupok pa rin. Nanginginig. Pero hindi na galit ang naramdaman ko sa ugnayan namin. Kundi pag-asa na kahit wasak na kami, may karapatan pa kaming muling bumuo. Babalik siya, Sol, sabi ko. Ipapangako ko sa lahat ng nilalang sa langit at impyerno babalik si Dalino. At sa gabi rin iyon, habang tahimik ang buong baryo at ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap, nagsimula kaming tumahak ni Elias sa daang palusong sa gubat, bit-bit ang kabibe ng silaw, ang baston ng orasyon, at ang bigat ng takot sa puso namin.
Ngunit bago kami tuluyang lumubog sa kadiliman ng daan, narinig ko ang isang boses mula sa hangin, malamig, pabulong, at puno ng panunukso, maligayang pagdating, anak ng kalilim. Matagal ka naming hinintay. Mabigat ang bawat hakbang namin ni Elias habang binabagtas ang makipot at madamong daan papasok sa kakahuyan ng lalim. Malamig ang hangin at tila may mga matang nakatingin sa amin sa bawat liko. Tahimik si Elias, mas tahimik pa sa dati. Ako naman, pinipilit kong kontrolin ang kaba sa dibdib ko, hindi na dahil lang sa mga nilalang na maaaring sumalakay, kundi dahil sa isang bagay na pilit kong itinatanggi mula pa kanina. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nang marinig ko ang boses na bumati sa akin sa hangin, isang bahagi ng isip ko ang bumubulong na pamilyar ito. Hindi posibleng hindi pwedeng siya yon. Elias, bulong ko habang patuloy ang paglalakad, bakit ba parang kilala nila ako? Bakit ako? Hindi siya agad sumagot. Nang tumingin siya sa akin, parang may gustong sabihin pero pinipigil niya. Tadhana, Nardo, sabi niya sa wakas. Minsan ang mga nilalang ng dilim ay may hinihintay. At ikaw, tila matagal ka na nilang inaalala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yon. Pero bago ko pa siya matanong ulit, huminto siya sa harap ng isang punong tiklo. Sa ugat nito, may ukit, parehong mga simbolo sa kabibe ng silaw, ngunit mas luma, mas malalim ang pagkakakintal. Dito, sabi ni Elias. Ito ang hangganan. Paglampas natin dito, hindi na tayo makakabalik ng gaya ng dati. At tumawid kami. Sa kabilang panig, ang hangin ay parang huminto. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. At sa di kalayuan, may isang ilog na parang gawa sa usok, kumakaway, umiikot, at tila may sariling buhay. Sa gitna ng ilog na yon, may lumulutang na isla na puro ugat at mga tuyong sanga. Doon namin balak pumunta. Doon ang sentro ng lalim. Pero habang papalapit kami, biglang natigilan si Elias. Nanigas siya. Nang tignan ko, nakatitig siya sa lupa, doon sa isang bahagi na may mga bakas ng paa. Maliit. Parang bakas ng bata. Hindi ako makagalaw. Dalino, bulong ko. Tumakbo ako. Hindi ko na inintay si Elias. Basta tumakbo ako hanggang sa marating ko ang gilid ng ilog usok. At doon, sa mismong baybayin, may nakatindig na bata, nakatalikod. Kulot ang buhok. Nakasuot ng lumang kamiseta. Nanginginig ang tuhod ko. Dalino, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit hindi siya si Dalino. Maputla ang mukha niya. Ang mga mata, puti at walang balintataw. At sa kanyang ngiti, may mga itim na likido na lumalabas mula sa gilagid. Hindi ako ang hinahanap mo, sabi niya sa tinig na boses bata, pero may alingawngaw ng matanda. Ako ang tagapagbukas ng mga alaala. Biglang dumilim ang paligid. Nawala si Elias. At sa isang iglap, para akong nalunod sa liwanag. Hindi ko maipaliwanag ang sumunod na nangyari. Parang bumalik ako sa nakaraan, pero hindi ito alaala ko. Isa itong pangyayaring tila itinago ng oras mismo. Sa paningin ko, may isang lalaki, matikas, itim ang buhok, at hawak ang kabibe ng silaw. Nakikipaglaban siya sa isang nilalang, may hugis ng tao, pero ang balat ay parang abo, ang mga mata ay parang puwang ng kalawakan. Nasa tabi ng lalaki ang isang babae, ang kanyang asawa, may hawak na sanggol. At doon ko siya nakita ang sanggol. Ako. Ako ang sanggol. Takbo, ligaya. Ilayo mo siya, sigaw ng lalaki. Hindi ko siya iiwan, Ador, sigaw ng babae. Masama ang dugo niya. Huwag mo siyang palakihin sa baryo. Hindi ko kinaya. Umatras ako. Ngunit sa panahong iyon, wala akong kontrol. Pinapanood ko kung paano tinamaan ng kadiliman ang ama ko. Paano siya nilamon ng itim na usok. Paano siya sumigaw pero hindi sa sakit. Sumigaw siya sa sarap. Dahan-dahan, naging bahagi siya ng nilalang na nilalabanan niya. Nang bumalik ako sa kasalukuyan, humahagulgol ako. Nasa lupa ako, nakaluhod. Bumalik si Elias, o baka naroon lang siya, ngunit hindi ko siya nakita kanina. Ngayon mo naalala, bulong niya. Bakit mo hindi sinabi sa akin, sigaw ko. Tahimik siya. Hindi makatingin sa akin. Alam mong anak ako ni Ador.
Alam mong may kinalaman siya sa lahat ng to. Bakit mo ako pinaniwala na ang tadhana ko ay paglaban sa dilim kung parte pala ako noon? Dahil ayokong mawala ka, mahina niyang sabi. Dahil ikaw lang ang may kakayahang baguhin ang daloy. Ikaw lang ang may halong dugo ng liwanag at dilim. Ikaw lang ang anak ng kalilim at tagapagmana ng silaw. Hindi ako makapagsalita. Sa loob-loob ko, lahat ng pinagdududahan ko noon, totoo pala. Ako ang sinisisi ng mundo hindi dahil sa aksidente, kundi dahil alam nilang darating ang araw na pipili ako. At ngayon, narito na ako. At wala na akong takas. Hindi mo sinabi, bulong ko. Tulad ng ama ko, nagsinungaling ka rin. Hindi kita niloko, Nardo, sagot niya. Iningatan lang kita. Pero alam ko, darating ang oras na kailangan mong malaman ang lahat. At ngayon na ang oras na yon. Biglang yumanig ang lupa. Sa kalayuan, mula sa gitna ng ilog usok, may lumitaw na tor, itim, parang abo, at may mga ugat na nakapalibot. Sa tuktok nito may isang mata. Malaki, pulang-pula, at nakatingin sa amin. Sa paligid may mga sigaw. Hindi ko alam kung tao o hayop o espiritu. Basta, mga sigaw na parang binubuksan ang mundo. Handa ka na ba? Tanong ni Elias. Hindi ako nakasagot. Kasi sa puso ko, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang ama ko, ang iniwan akong luhaan, ay bahagi pala ng kadilimang dapat kong labanan. At ngayon, ako rin ay nasa bingit ng pagiging siya. Ang tanong, kapag dumating ang sandaling kailangan kong pumili, pipiliin ko ba ang liwanag? O baka matagal na akong pinipili ng dilim? Ang hangin sa paligid ay nagsimulang umikot, parang may sariling buhay. Umuugong ang lupa sa ilalim namin habang unti-unting nabubuo ang tor ng kalilim sa gitna ng ilog usok. Mula sa mga ugat at abo, lumilitaw ang mga anino, mga nilalang na hindi ko maipaliwanag ang anyo, halong tao, hayop at bagay na tila nawasak ng panahon. Isa-isa silang lumalapit sa pampang kung saan kami nakatayo ni Elias, at ramdam ko ang bigat ng kanilang presensya. Hindi ako makahinga. Parang pinipiga ng takot ang baga ko, at habang pinagmamasdan ko ang mata sa tuktok ng tor, alam ko na nandyan siya. Ang kalaban. Ang pinagmulan ng lahat ng bangungot, ng pagkawala ni Dalino, ng kasalanang hindi ko naman sinimulan pero kailangan kong tapusin. Nardo, bulong ni Elias habang inaabot niya sa akin ang kabibe ng silaw, oras na. Kinuha ko ito at bigla akong nakaramdam ng kakaibang init mula sa palad ko. Kumislap ang mutya, at sa isang iglap, ang paligid ay naging bughaw, parang panandaliang isinara ng liwanag ang paligid namin mula sa anino. Pero alam ko, panandalian lang to, ang totoo, wala kaming sapat na oras. Wala rin kaming kasiguruhan kung ano ang naghihintay sa loob ng tor. Sumugod kami. Habang tumatawid kami sa ilog usok, ang mga anino ay sumubok humarang. Si Elias ang unang humakbang, gamit ang kanyang baston na may ukit. Bawat hampas niya ay may kasamang orasyon, at ang mga nilalang ay nagsisigaw, nagsusubukang umatras. Ngunit ilan sa kanila ay hindi natitinag, isa pa nga ay halos mapunit ang balat ni Elias nang masagi siya ng matalim na kuko. Duguan ang kanyang braso pero hindi siya tumigil. Nasa likod niya ako, hawak ang kabibe. Nang abutin ng isa sa mga anino ang binti ko, itinaas ko ang mutya at sumigaw ng salitang hindi ko alam kung saan ko natutunan. Anatay! Biglang kumidlat. Tumilapon ang nilalang at naglaho sa usok. Napatingin si Elias sa akin, bahagyang nagulat. Ang wika ng sinauna, sabi niya. Gising na talaga ang dugo mo. Wala na kaming oras para pag-usapan yon. Pagkarating sa tor, bumukas ang pinto ng kusa. Sa loob ay dilim, hindi basta kadiliman, kundi yung uri na parang humihigop ng liwanag. Ang bawat hakbang ay parang gumagapang sa loob ng basang buhangin. Sa dingding ay may mga ukit na umiilaw tuwing nadadaanan namin, mga kwento ng kasaysayang matagal nang itinago, isang nilalang na bumaba mula sa langit, nakipag-isang dibdib sa anino, at nagsilang ng isang sanggol. Isang sanggol na kayang magdala ng balanse o wasakin ito. Ako. Sa tuktok ng tor, naroroon siya. Si Ador. Ang ama ko. Ngunit hindi na siya ang alaalang hawak ko. Ang mukha niya ay pamilyar pero ang anyo niya ay ibang-iba.
Maputla ang balat niya, at sa likod niya ay may pakpak na parang gawa sa usok at abo. Sa mga mata niya ay may ilaw, hindi ng kabutihan kundi ng isang bagay na matagal nang nawalan ng awa. Anak, bati niya, malumanay pero malamig. Sa wakas. Bakit, tanong ko, hindi na kayang pigilan ang luha sa mga mata ko. Bakit mo kami iniwan? Si Mama. Ako? Si Dalino. Hindi kita iniwan, sagot niya. Inalay kita. Pinaghandaan ka ng kalilim. Ikaw ang magiging susi. Hindi para sirain, kundi para buksan ang bagong mundo. Ang mundo kung saan walang takot, walang kasinungalingan. Mundo ng kapangyarihan. Kapangyarihang may kapalit na buhay, sigaw ko. Kapangyarihang kukuha sa anak ko. Sa baryo namin? Hindi ito mundo. Impyerno ito. Tahimik siya. Sa isang iglap, tinuro niya ang isang bahagi ng Thor, at lumabas mula sa likod nito si Dalino. Anak, sigaw ko. Si Dalino ay nakatayo, tahimik. Walang galos, pero parang wala rin ang kaluluwa niya. Nakatingin lang siya sa kawalan, parang natutulog ng gising. Kung sasama ka sa akin, Ani Ador, mabubuhay siya. Maging kayo. Maghahari kayo sa bagong panahon. Ngunit kung lalaban ka, mauubos kayo. Hindi mo siya hawak, sagot ko habang unti-unting nilalapitan si Dalino. Hindi mo ako hawak. At hindi ako kagaya mo. Ngunit bago pa ako makalapit sa anak ko, sumigaw si Ador. Mula sa anino niya ay lumitaw ang isang halimaw, may katawan ng tao, ulo ng uwak, at buntot ng ahas. Sumugod ito sa akin. Itinaas ko ang kabibe at sinagupa ang halimaw. Ang bawat banggaan namin ay parang pagsabog. Si Elias ay nakikipaglaban din sa ibang anino sa paligid. Ang Thor ay nagsimulang umalog, parang nilalamon ng lupa mismo. Sa gitna ng lahat ng ito, naririnig ko ang huni ng isang awit mula kay Dalino. Mahina, parang inaawit niya ang lulabi na laging kinakanta ni Mirasol noon. Tumakbo ako palapit. Ang halimaw ay hinabol ako, ngunit bigla itong natamaan ng kidlat galing kay Elias. Nang humarap ako sa ama ko, hawak ko si Dalino, at ang kabibe ay nagniningning na parang araw. Huling pagkakataon mo, Ani Ador. Anak kita. Hindi mo ako lalabanan. Tama ka, sagot ko. Anak mo ako. Pero mas ama ako ngayon. At bilang ama, pipiliin ko ang anak ko, kahit kapalit nito ay ikaw. Itinaas ko ang kabibe. Sa huling pagkakataon, bumulong ako ng salitang tila isinilang mula sa pinakailalim ng puso ko. Patakar. Sumabog ang liwanag. Ang Thor ay nagliyab sa bughaw na apoy. Ang mga anino ay nagsigawan, naglaho isa-isa. Si Ador ay sumigaw, hindi sa sakit kundi sa panghihinayang. Nang matamaan siya ng liwanag, unti-unti siyang naging alikabok, hanggang sa wala nang matira kundi ang etyo ng kanyang boses. Anak, pagbagsak ng katahimikan, ako, si Elias, at si Dalino ay nasa gitna ng guwang. Wala na ang Thor. Wala na rin ang ilog-usok. Puro abo ang paligid, at sa gitna ng lahat, tahimik si Dalino, nakayakap sa akin. Papa, bulong niya. Bakit ang liwanag mo ay masakit? Hindi masakit, anak, sagot ko. Binabalik lang nito ang totoo. Lumingon ako kay Elias. Nakaupo siya, hawak ang sugatang braso. Nangiti siya, pero may lungkot sa kanyang mata. Hindi pa tapos lahat, sabi niya. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti siya ulit. Ang liwanag ay panandalian lang. Kailangan mo pa ring harapin ang gabi, araw-araw. Bago pa ako makasagot, biglang may malamig na hangin na dumaan. Sa lupa, may mga bagong ukit na lumitaw, mga simbolong hindi ko pa nakikita. At sa hangin, may boses. Ang kalaban ay hindi lang ang kadiliman. Minsan, ang tunay na banta ay ang liwanag na hindi mo lubos na kilala. Tumahimik ang paligid. At sa loob-loob ko, alam kong hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula ng pagbubukas ng bagong anino. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagbagsak ng Thor ng kalilim, tila nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Ang mga ibong matagal nang hindi naririnig ay muling nagpakita. Ang hangin sa kakahuyan ay naging banayad, hindi na puno ng takot o anino.
Ngunit kahit tahimik ang mundo sa labas, sa loob ko may nagbago na. Hindi na ako ang dating Nardo. Nakaupo ako sa may harap ng bahay ni Aling Pina, kung saan pansamantalang nakikituloy si Dalino. Hawak ko ang kabibe ng silaw sa palad ko, ngunit ngayon ay wala na itong liwanag. Para lang itong isang tuyong kabibe na napulot sa tabing dagat. Wala na ang init, wala na ang kapangyarihang dati kong nararamdaman. Parang tuluyan na rin akong iniwan ng mga mahiwagang lakas na minsang dumaloy sa katawan ko. Pero ayos lang. Mas mabuti na ito kaysa sa mamatay ang anak ko o ang buong baryo. Mas pipiliin kong maging ordinaryo basta ligtas ang mga mahal ko. Si Elias ay hindi na namin nakita simula nang maghiwalay kami sa guwang. Naiwan siya roon, nakangiti, tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Bago siya nawala, huli niyang sinabi ay, ang kabayanihan ay hindi laging sigaw, minsan ay paglayo. Hindi ko agad naintindihan, pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ko nang nauunawaan. Baka isa siya sa mga nilalang na itinakdang gumabay lang, pero hindi dapat manatili. Minsan sa gabi, naririnig ko pa rin ang huni ng mga nilalang mula sa lalim. Hindi na sila masama. Parang nagbabantay lang, nagmamasid. Siguro, kahit papaano, may balanse na ulit sa mundo, at kahit panandalian lang, nakapahinga ang lupa mula sa gutom ng kadiliman. Si Dalino, unti-unti nang bumabalik sa dati niyang sigla. Hindi pa siya gaanong nagsasalita, pero muli na siyang nakangiti, lalo na kapag pinagluluto siya ni Aling Pina ng tinolang manok. Minsan kapag yakap ko siya, parang nararamdaman ko ang liwanag na nawala sa kabibe, naroon sa kanya. Parang ipinasa sa kanya ang liwanag, at baka balang araw, siya ang muling haharap sa dilim. Pero hindi ko siya pipilitin. Kung dumating ang panahong iyon, siya na ang pipili. Muling dumaan si Mang Apido, ang albularyong dati hindi naniniwala sa akin. Ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi siya nagsalita ng direkta, pero sa kilos niyang pag-abot sa akin ng bote ng langis na may dahon ng saging, ramdam ko ang respeto. Tuloy mo lang ang buhay, Nardo, anya. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Ang tunay na bayani, minsan ay hindi na kailangan pang kilalanin. Madalas kong tanungin ang sarili ko, tama ba ang ginawa ko? Naging anak ba ako ng dilim o anak ng liwanag? Pero sa puso ko, unti-unting lumilinaw ang sagot. Hindi mahalaga kung sino ang ama mo. Hindi rin mahalaga kung anong dugo ang dumadaloy sa'yo. Ang mahalaga ay kung anong klaseng tao ang pinili mong maging. Pinuntahan ko rin ang libingan ni Inay Mirasol. Doon ako unang tumigil ng matagal. Dala ko ang lumang panyo niya, yung palaging amoy halaman at usok. Tahimik lang ako habang nakaupo sa tabi ng puntod. Inay, mahina kong sabi, tapos na ang digmaan. Hindi ko man siya nailigtas noon, pero nailigtas ko si Dalino. Hindi na po kami matatakot ulit. At sa isip ko, parang narinig ko ang tawa niya, malambing, mapagpatawad. Nagpunta rin ako sa sapa kung saan unang nagpakita ang kabibe ng silaw. Sa ilalim ng tubig, nakita ko pa rin ang mga batong may ukit. Parang alaala ng isang mundong hindi basta mawawala, kahit nagwakas na ang laban. Tumayo ako roon, sa gitna ng katahimikan, at pinikit ang mga mata. Sa dilim ng talukap ko, muling bumalik ang mga mukha ng lahat ng nawala, si Inay, si Tatay, si Elias. At sa gitna nila, naroon si Ador, ang ama kong minsang inakalang pinili ang kadiliman. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa kanya, pero sa puso ko, naniniwala akong sa huling sandali, pinili niya ring isakripisyo ang sarili niya para sa akin. Baka nga hindi lahat ng nilamon ng dilim ay masama. Minsan, napipilitan lang silang maging bahagi nito. Uwi ako sa baryo. Magtatanim ulit ako. Mag-aalaga ng kambing, magtatayo ng bagong bubong. Si Dalino ay papasok na rin sa paaralan kapag bumalik ang maayos na panahon. At kung sakaling may dumating na ulit na dilim, handa na kami. Hindi dahil may mutya kami, kundi dahil alam na namin kung sino kami. Isang gabi habang pinapatulog ko si Dalino, tinanong niya ako. Papa, bakit may mga halimaw? Napaisip ako. Maraming posibleng sagot. Pwede kong sabihin sa kanya na dahil may kasamaan sa mundo o dahil may lumalabag sa balanse. Pero pinili kong magsabi ng totoo sa paraang maintindihan niya. May halimaw, sagot ko, para matutunan nating piliin ang maging tao. Napangiti siya at niyakap ako.
Nakatulog siyang mahigpit ang yakap sa akin, parang ayaw akong bitawan. At sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan, alam kong kahit hindi na ako tagapagdala ng kabibe ng silaw, may hawak pa rin akong kapangyarihan. Ang kapangyarihang lumaban, magmahal at pumili. Hindi man ako naging bayani sa mata ng lahat, naging ama akong handang ialay ang lahat. At sa mundong puno ng anino, minsan, sapat na ang isang taong pumipili ng tama para magkaroon ng liwanag. Dahil sa huli, hindi kung anong dugo ang nagtatakda ng tadhana mo, kundi kung anong ilaw ang pinipili mong panindigan.